Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong masimulan namin ngayon sa banal na pagkukusang magtiis ng kagutuman ang pakikipagtunggalian bilang mga kapanig ni Kristo. Sa aming pagsugpo sa mga salungat sa pamumuhay sa Espiritu, maging amin nawang sandata ang pagtitimpi sa sarili sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Ang mga salita ni Propeta Joel ay isang mahalagang panawagan at pagpapahayag. Marapat tayong magbalik loob sa Diyos sapagkat puno siya ng kabutihan at habag para sa atin. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Sinasabi ngayon ng Panginoon, mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Kayo'y mag-ayuno, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng tao sa puso, hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Siya'y may magandang loob at puspos ng awa. Mapagpahinuhod at tapat sa kanyang pangako. Laging handang magpatawad at hindi magpaparus. Maaring lingapin kayo ng Panginoon at bigyan ng masaganang ani. Kung magkagayon, mahahandugan natin siya ng haing butil at alak. Ang trompeta ay hipan ninyo sa ibabaw ng bundok ng Sion. Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao para sa isang banal na pagtitipon. Ipunin ninyo ang lahat, matatanda at bata, pati mga sanggol at maging mga bagong kasal. Mga saserdote, kayo'y tumayo sa pagitan ng pasukan at ng dambana. Manangis kayo't manalangin ng ganito. Mahabag ka sa iyong bayan, O Panginoon. Huwag mong tulutang kaming hamakit pagtawanan ng ibang mga bansa at kanino. Nasaan ang inyong Diyos? Pagkaraan, ipinamalas ng Panginoon na siya'y nagmamalasakit sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Tayo pong lahat. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan, at ipatawad mo yaring kasalanan. Tugon, Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. ang pagsalangsang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Tugon, Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ang bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang pahari. Tugon, Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng badla. Tugon, Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Si Jesus ang larawan ng biyaya ng Diyos
na nagligtas sa atin mula sa kasalanan. Ang Kwaresma ang panahon kung kailan dapat tayong higit na mapalapit kay Jesus sa kanyang pagliligtas sa sangkatauhan. Hinihikayat tayo ni San Pablo na malugod natin itong tanggapin. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto. Mga kapatid, ako'y sugo ni Kristo, parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Magipagkasundo kayo sa Diyos, hindi nagkasala si Kristo. Ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harap ng Diyos sa pamamagitan niya. Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos, ipinamamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, tinakluluhan kita. Tingnan ninyo, ngayon na ang panahong nararapat. Ngayon ang araw ng pagliligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo ang lahat. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinatanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos. At gagantihin ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong amang
nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot, tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang wag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang nakaalam nito. Siya na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang gaganti sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Ngayon ay hudyat ng simula ng pagpasok natin sa tinatawag nating panahon ng Kwaresma o Lent season. Sabihin nyo nga po, Kwaresma. Ang Kwaresma ay mayroong 40 araw. At ang Kwaresma ay tinatawag din nating paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay. Binibigyan tayo, ulitin ko po, binibigyan tayo ng 40 araw na ihanda ang ating mga sarili. Ibig sabihin, i-dispose yung sarili natin physically, spiritually. Para sa gawain na kung saan, no, mayroon tayong imahin dito ng El Señor Handog, no, na mga nagdidebosyon sa Nazareno, na para mas maunawaan natin ang ganitong kalagayan, ang ganitong imahin, kailangan ihanda mo ang iyong sarili. Hindi pwedeng sugod lang ng sugod. Hindi yan titimo sa atin kung basta ka na lang darating tapos makikisama ka habang binubuhat to, habang pinapasa ni Kristo ang krus at mapapako siya, mamamatay, mabubuhay, hindi mo yan maiintindihan. So, simula ngayon, Miyerkules ng Abo, tayo pong lahat ay inaanyayahan gumawa ng kabutihan. Sa ganong paraan, kabutihan. No? Sabi nga, pero ang paalala sa atin, tiyakin natin na ang paggawa natin ng mabuti ay hindi pakitang tao lamang. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag kang mapagkunwari. Sige nga, tingnan nga natin, review lang tayo ng konti. Total, no? Ito ang unang Miyerkules ng Abo ko dito sa parokya ng Birhen ng Soledad. Tingnan nga natin kung review lang ng konti. Bakit tayo nagpapalagay ng abo sa ating mga noo? Bakit ba noo lang? Pwede naman buong mukha, di ba? Pwede naman yun, di ba? No? Try na. Gusto niyo i-try mamaya? Marami naman tayong uling ngayon, no? Marami namang abo, no? Pero kung tutusin noon, kasi nga po, ito ay tanda ng pagsisisi. Ang isang taong nag-aayuno sa pamamagitan ng pagsusuot ng, pagtatanggal ng kanyang damit, magsusuot sa ng sako, at magpapaikot-ikot sa lupa o sa abo. Bilang tanda na siya ay umaako ng kanyang kasalanan at nagnanais na magsisi. Hindi lang isang araw. Kundi sa pagbinasa natin ang kwento sa Biblia, maging si Haring David noon, yung hari ng Ninive, 40 araw silang nag-ayuno. Kaya nga meron tayong 40 araw na paghahanda. So, ang paglalagay ng abo, hindi lang yan, ay uso ngayong Miyerkules ng Abo, ang may abo. O, wala kayong abo, hindi kayo in. Hindi rin naman pwedeng magpapalagay ka ng abo, tapos, selfie.
Hindi yun tanda ng pagsisisi. Ibig sabihin, lahat tayo naririto, aaminin natin, pero hindi natin hinuhusga ng bawat isa, inaamin natin sa lahat na ikaw ay marupok, naging marupok. Ikaw ay nakagawa ng kasalanan, pero sinisikap mong makalapit sa Diyos at makahingi ng tawad. So yung mga abo o yung mga tanda ng krus na nasa noon natin, yan po ang tanda na tayo po ay may kasalanan. Sabihin nyo nga po, ako ay makasalanan. Pero huwag kayong mag-alala dahil gustong-gusto tayong patawarin ng Diyos. Inihintay lang naman tayo, no? Inihintay lang naman tayo. Malinaw po ba? Yan. Kasi baka tumatanda na tayo, hindi pa natin alam, taon-taon ginagawa natin ito, pumupunta tayo dito para magpalagay ng abo nang hindi natin naiintindihan. Okay. Meron tayong mga dapat din gawing mabuti, yung pagdidisiplina na tinatawag sa panahong ito ng Kwaresma. Nasasanay na ako sa panahon ng pandemya, no? May 3 gawain na sinasabing mabuti na kailangan natin pagtuunan ng pansin. Sabi dito, paglilimos. Sabihin nyo nga, paglilimos. Pagdarasal. Pag-aayuno. So itong 3 ito ay magkakaakibat, no? Hindi magkakaihiwalay. Pero lahat ng ito ay gawaing mabuti para din sa ikabubuti natin. Pag sinabing pag-aayuno, ito ay pagbabawas. Kung hindi man kayang alisin, babawasan natin. So ano yung mga kailangan nating alisin o kailangan nating bawasan na naging bahagi na ng buhay natin na hindi nakakabuti talaga sa atin? Sabihin nyo nga ulit, pag-aayuno. Tingnan natin. Babanggit tayo ng ilan, no? Pwedeng bawas ka ng bisyo. Anong bisyo mo? Sigarilyo. Alak. Babae. Lalaki. Bawas. Ha? Sugal. Yan. May karera. May mga karerahan dito, no? Yung, pitmaster ba yan? Ang tawag dyan? Video karera ba yan, no? Bawas. Kung hindi man tuluyang matanggal, bawas. Bawasan mo. Kailangan nyo ng disiplina. Ano pa bang pwedeng alisin sa atin? Yung ugali. Yan. Yung kadaldalan. Yung katsismisan. Yung salita ka ng salita ng mga tungkol sa ibang tao. Bawas din. Lalo na siyempre sa pagkain. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, magbawas ka ng kain. Alam nyo, walang namamatay na tao dahil gutom. Maraming namamatay na tao dahil sa kabusugan. Bawas din. Kaya nga, mayroon tayong tinatawag na fasting o pag-aayuno sa araw na ito. Ay pinapaalala sa atin, bawas. Ang required sa atin bilang mga Katoliko, ang required, baka nakalimutan nyo na naman. 1 full meal lang dapat tayo ngayon. 1 full meal. Baka na rin, 1 full meal. Naku, ganito siguro kalaki yung kanin, no? Only rice, Ibig sabihin, 1 meal lang. Diba mayroon tayong yung main meals natin, almusal, tanghalian, at hapunan. Kung nag-almusal ka na, nananghalian ka na,
Huwag ka nang mag-dinner mamaya. Kasi dapat isa lang. Eh, yun nga lang, siyempre, nakalimutan na naman ng mga Katoliko. Kanina lang, bago magmisa, bago pumunta dito, nakikita kayo dyan, nandiyan sa mga bilihan ng pagkain. Kain, tusok, tusok. Okay, sige. Oh, kasi hindi mo nga alam, di ba, no? Hindi mo alam. O ngayon, alam mo na, ha? Pag mamaya. Yun yung practice natin bilang Katoliko, ha? Sa Katoliko lang yan. Ganon yung rule natin sa fasting. Sabihin niyo naman, paano naman yung mayayaman? O, di bawas ng shopping. Bawas ng pamimili. O, yung iba na bawas panonood ng Netflix. Pero mo, di ba, 40 days. 40 days, no? So, may isang buwan yan, di ba, no? May isang buwan. Magkano ang subscription? Magkano? Magkano subscription? Meron kayong ano, di ba? Meron kayong Netflix, meron kayong Spotify, meron kayong HBO, meron kayong... Ang dami niyan, di ba, no? Halos umaga, tanghali, gabi, nood kayo ng nood. O, bawas. O ngayon, nagbawas tayo, saan tayo hinihiling na magdagdag? Magdasal. Yung pananalangin. Kaya nga isang sa mga deboto ng El Señor, no? Isang paraan ng ginagawa ninyo, nagdarasal kayo. Bagamat dinadala ninyo, nilalabas ninyo ito, pero wag na wag makakaligtaan yung magdasal. Baka nauuwi lang sa prosesyon, hindi nakakapagdasal. So kaya, dahil nagbawas ka ng gimmick, nagbawas ka ng pamamasyal, nagbawas ka ng panonood, so ibig sabihin, mayroon ka ng oras na pwede mong ilaan sa pagdarasal. Na imbis na maghapon, hawak-hawak mo ang cellphone, na kapag binaba mo yung cellphone mo, nanginginig ka, no? Addict ka na sa cellphone. So, dagdag ng oras, ng panahon sa pagdarasal. Kaya may laban, di ba, no? Para bang yung sa mga medyo, ang tawag natin, medyo addiction na, no? Addiction. Kapag tinatanggal mo ito sa iyo, nagre-react ka. So, paano mo malalabanan yon? Magdasal. Naku, naintindihan ba? Okay. Huling misa na ito, sayang naman eh. Pangatlo, sabihin nyo nga po, paglilimos. Yan. So ang bunga nito ay yung pakikipagkapwa natin, yung paglilimos. Tingnan niyo ha. Meron kang binawasan. Magkano yung subscription mo? 600? 600. So, meron kang 600 na pwede mong itulong sa kapwa. Ilan yung pagkain na hindi mo kinain? Tiniis mong wag kainin? Huwag nyo lang itago. Tapos pagdating ng Easter, bubuksan nyo, kain na. Meron ka ngayon pwedeng ibigay. Kuha nyo ba yung proseso? So, hindi lang dapat nakasentro sa atin ang mga pag-aayunong gagawin natin sa panahong ito ng Kwaresma. Kundi ang paanyaya ay mas matuto tayong magkaroon din ng pagtingin, pagpapahalaga sa pangangailangan ng iba. Ano po, no? Maging malinaw sa atin kahit papano. At, panghuli, baka makalimutan ko na naman. Anong kailangan natin gawin ngayong pag Ash Wednesday at Good Friday? Fasting and abstinence. Ano pag sinabing abstinence?
Yuyukuan na naman. Bawal ang pagkain ng karne. Sarap nung adobo kanina. Adobong baboy, may taba-taba pa. Bawal ang karne. Kapag Ash Wednesday at ang susunod ay sa Biyernes Santo o Good Friday. Tandaan niyo yan, ha? Ang kumain ng karne magkakakulugo. Hindi naman, no? Pero yun ay, hindi lang yun basta bawal lang, ha? Hindi bawal, kundi isang paraan ng pagse-self-discipline o self-control ng ating appetite. Mapagkain man yan o material na bagay, yung appetite mo, kailangan mong kontrolin kasi baka nagiging mas selfish ka na. Wala ka ng ibang inisip, ano yung masarap para sa iyo, ano yung para sa iyo. Pag natutunan mo yon, na-master mo na ang iyong sarili, mas magiging madali na sa susunod pang mga gagawin mo. So, parang di ba yung mastery lang yan. Napabayaan lang natin eh. Kapag kumulo lang yung tiyan, kailangan kumain ka na ng agad. Hindi rin healthy yun, ha? Okay. Handa na ba? Malinaw na? Buong muka lalagyan. Okay? Buong muka. Sige po. Magsitayo ang lahat at ating gaganapin ngayon ang pagbabasbas ng abo na gagamitin para sa pagpapahid ng abo sa ating mga noo. Ama naming mapagpatawad, kinupkup mo at itinatampok ang umaamin sa kasalanan at ikinalulugod mo ang nagbabagong buhay. Dinggin mo kami at kupkupin sa pagkakalob mo ng iyong pagpapala bilang pagtatampok sa iyong mga lingkod na maglalagay ng abo sa ulo. Sa pagganap ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay, marapatin mong kami maging dalisay para sa pagdiriwang ng tagumpay ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magbagong buhay ka at sa mabuting balita sumampalataya. Maupo muna ang lahat at bawat isa po pipila ng katulad ng pagpila sa komunyon. Yung mga nasa labas, may lay minister po tayong lalabas dyan. Si nasa loob, pwede na po pumila.
Mga kapatid, tinatawag tayo ngayon ng Ama tungo sa pagsisisi sapagkat nalalapit na ang kaharian ng langit. Magbalik loob tayo sa Diyos ng may pagpapakumbaba habang ating sinasabi, O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Para sa simbahan, pagkalooban mo sina Papa Francisco, mga obispo, mga pari, mga diakono, at mga laiko ng pusong nagsisisi habang aming sinisimulan ang panahon ng Kwaresma. Kami tumadalangin. O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Para sa lahat ng mga naglingkod bayan, bigyan mo sila ng pusong sensitibo sa iyong awa at habag, upang sila rin maging salamin ng iyong pag-ibig. Kami dumadalangin. O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Para sa aming lahat na nagtitipon ngayon, naway makatagpo kami ng kapanatagan sa iyo, Ama, habang aming pinagninilayan ang aming mga pagkukulang sa iyo at sa isa't isa. Kami dumadalangin. O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Para sa mga dukha, sinisiil at iba pang minorya, hipuin mo ngayon ang aming mga puso tungo sa pagturing at paglilingkod sa kanilang bilang aming mga kapatid. Kami dumadalangin. O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Para sa aming mga yumaong mahal sa buhay, salubungin mo sila pabalik sa iyong mapagmahal na bisig. Kami dumadalangin. O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan at ang ating personal na mga kahiling. Kami dumadalangin. O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ginaganap namin ang paghahaing ito bilang maringal na pasimula sa 40 araw na paghahanda. Ang aming kusang pagtitiis at pagmamalasakit ay makapagpadalisay nawa sa aming masasamang hilig upang kami pagintapating makinabang sa iyong anak na para sa aming nagpakasakit bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti nami iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasama
kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ibang dulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigyan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ay amin nawang pakinabangan sa pagkakamit ng dulot na kagalingan ng kagutumang kusa naming pinagtitiisan at iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.